alam mo, ramdam ko yung excitement mo. Yes. Pero sige, pagbibigyan kita. Ready ako ngayon, maganda talaga ako. Pero etong blind item natin, feeling ko, hindi sila maiintriga, hindi sila puputak, magkakaroon ng mga kung ano-anong hanas na negatibo. Feeling ko pampag-good vibes yung iba blind item. Sobrang bongga yan. Gusto ko yan. Go, Tito. Ano yan? Ito kasi, madalas, pinag-iisipan na magkaaway itong dalawang showbiz personality na to, na may something pa between them. Pero the truth of the matter is, tama ba yung English ko? Okay, tama. Okay. The truth of the matter is, talagang tumingin ako sa, syempre yung EP natin, si Carl Balasa, writer ko din niya sa Abante, sumakong laude sa PUP yan. Magna cum laude daw. Sorry, magna cum laude. Yan, ano correction. Kinorek tayo dito. May ano siya, appeal. Hindi. Pero si Ogie Narvaez Rodriguez na columnist cum laude, di ba? Yan, kinorek talaga din ni Carl Balasa. Sabi niya, Kuya, magna cum laude ako. Cum laude lang si ano. Oo, si Ogie. Kaloka, diba? Anyways, eto na. Sige. Kasi, laging, pati mga ibang content creators na mga mapag-invento. Alam mo naman, ang daming content creators na talagang nagwa 1+1. Oo, pero equals 3 naman sila. Hindi equals 2, di ba? Ganyan, di ba? Nag-iimbento sila ng kung ano-ano mga istorya. Hindi naman nila talaga alam. Pero yun nga, madalas, pinapalabas magkaaway to. Minsan nga, sabi ko doon sa mas matanda, yung, kumbaga, may relasyon silang dalawa dahil doon sa anak ng etong ating, kumbaga, character number 1. Oo, di ba? Oo. Eto na. Laging pinapalabas na may awayan pa rin sila, di ba? May mga ibang content creators na talagang pinagbabangga yung sila. kumari nga, nung kumbaga, character number 1 natin, sinabihan ako na, uy, may away na naman pala sila. Ano do? So, sinabi ko kay character number 1, pwede bang wag character number 1? Ano ba? Celebrity number 1 na baka sabihin nila. Hindi kino-consider na artista. Hindi. Pero character assassination or what? Anyways, yan. So, celebrity number 1 nga, sinabi ko sa kanya yun. Sabi niya, kaming away, ganyan. Actually, nang isulat ko yun, na wala na silang away, hindi ko kunento yung buong sinabi ni celebrity number 1 tungkol kay celebrity number 2. Eto na. Pero syempre, kuwang-kuha naman nila to. I'm sure, sa simula pa. Medyo nagigets ko na nga din. Okay. So, sabi ni invento yan, sabi ni celebrity number 1. Wala kaming away, hindi na kami nag-aaway. Wala, tsaka, kumbaga, parang more than a year ago na nangyari yung mga pangyayari, di ba? So, kumbaga, naghihilom ang panahon, di ba? Ang mga bagay-bagay naghihilom, depende sa panahon, di ba? O, lalo na ngayon, hindi lang basta maghihilom dahil ang init na kahit hindi pa naman official summer, kundi masusunog ang mga bagay-bagay, di ba? Pero hindi, kidding aside, eto na. Sabi ni nadula si celebrity number 1. Okay. Ito yung mas may edad. Oo, di ba? Nanay nung ex nung celebrity number 2. Sabi niya, wala kaming away, no? Hinatid ko nga si Chu. Kaya hindi ko hinatid niya yung apo niya doon sa bahay ni celebrity number 2 para kumuha ng mga gamit, di ba? Tapos tinanong daw ni celebrity number 2, who's with you? Sabi niya gano'n. Siyempre may pangalan ng anak niya, hindi ko lang masabi. Correct. Dahil hindi na magiging BI to, di ba? Although parang bigay na bigay naman, di ba? Parang masakit dito sa may tenga ko. Di ba? Anyways, talagang kung ano-ano na segue. Pero yun nga, sinong kasama mo? Sabi nung bata, Lola's with me. Sabi niya gano'n. So, nalaman ni celebrity number 2 na nandun pala si Lola, naghihintay sa labas sa may sasakyan. I have something for your Lola. Yun nga, umakyat daw sa room si celebrity number 2. May kinuha. May dala-dala siya mga chocolates from somewhere from Europe, di ba? Huwag na natin sabihin sa Geneva, Switzerland. Galing, di ba?
Tapos yun nga, nung binigay nung apo kay celebrity number 1 sa kanyang lola, yung chocolate sa bigay ni celebrity number 2, di ba? Na-touch si celebrity number 1. Kasi sabi niya, yung mga chocolate daw na yun, yun ang mga chocolate na gusto niya. Di ba? Sabi niya nga sa akin, naku, siguro, talagang binili niya to para sa akin. Kasi alam niya yung mga favorite ko Nagkasama na kami sa Switzerland Di ba? So at least good ako na-feel good ako sa sinabi ni celebrity number 1 tungkol sa pagbibigay ni celebrity number 2 ng chocolate sa kanya, di ba? Alam mo, sa excitement nga ni celebrity number 1, ang kunakwento niya sa akin, bigla siya nagbisaya. Sabi ko, tita. Sabi, hindi ko masyado maintindihan. Sabi ko, huwag ka magbisaya. Ilocano ako, di ba? Yung Ilocano nga, hindi ako masyado nakakaintindi. Bisaya pa kaya, di ba? Alam mo naman, kilala sa pagiging Bisaya si celebrity number 1, di ba? Alam mo, di ba? Siyempre, namamayagpag sila sa Cebu. Ang tawag niya sa kanya ng ibang, Queen Day of Cebu o Queen Inday, di ba? Ayun na. Kuwang-kuwa ba kung sino? Parang hindi na kailangan ng clue. Oo nga. Pero at least good vibes. Oo nga, pero di ba yung pagkakakwento ni celebrity number 1, ni Inday, talagang yung naniniwala siya nung pumunta si celebrity number 2 sa Switzerland, binili talaga yon for her, baka pasalubong kumbaga talaga naalala sa kanya. talaga siya. Diba? Kasi alam nga raw ni celebrity number 2 kung ano yung gusto talagang chocolate si celebrity number 1, diba? Ako na feel good ako na parang basta ang sarap sa pakiramdam ng kwento ni celebrity number 1. Ikaw, what do you think? Ako parang natutuwa din ako sa ganyan kasi at least matapos na yung mga haka-haka ng ibang tao na hindi sila okay. At least, ayan, tinapos na nung daig kayo ng BI ni Tito Jun ang haka-haka na yun. Pero yun nga, I'm sure maraming mangungopya dito, papangalanan sila, di ba? Pero alam mo, ako talaga, sabi ko, hindi ako nagpaalam kay celebrity number 1 na ikukwento ko, iba-blind item ko. Kasi maganda naman talaga. Good vibes. Nakaka-feel good. Hindi katulad ng ginagawa ng ibang mga content creators na nag-iimbento na hanggang ngayon pinag-aaway sila, pinapalabas na magka-aaway sila. True. Hindi naman sila nag-aaway na di ba? Yun nga, nung New Year siya, binigyan siya ni celebrity number 2 ng chocolate. Celebrity number 1. Love di ba? it. Oo. Siyempre, ang pagkabigla niya na-touch siya, di ba? True. At ako natuwa ako talaga. At least ma-clear out talaga dito. Yun talaga important doon. At saka, baka mamaya may bago na naman silang issue dahil nagbigay ng chocolate dito. Hindi, pero yun nga, kaya kayo po, mga kaibigan, lalo na yung mga kaibigan ko, na kung may away na naman pala, magpo-forward sila. Alam nyo, kaya lumalabas po sa inyo yung mga fake news, yung mga gawa-gawang mga news ng mga ibang content creators na hindi naman talaga mga showbiz insiders, hindi legit, tama ka. Dahil binubuksan nyo po, pinapalo nyo sila o pinapanood nyo kasi lagi kayo lalabas ganun. Nagiging algorithm nila. Oo, kasi ako, pag may inahanap ako sa internet, may gusto ako i-check, lagi nang lumalabas ngayon yung mga ganun sa akin. Like, when I wanna buy a car, ng isang brand ng car, isang model ng brand na yon yan. Ewan ko ko. Yun ang laging lumalabas sa akin. Sabi ko, ibig bang sabihin nito, ito na ba ang dapat Destiny. Tapos, eto na, sabi ng kaibigan ko, ikaw talaga. Siyempre, kasi nga nag-google ka, kaya lumabas ngayon yan sa'yo. So kayo, pag nag-google po kayo, chine-check nyo, na-check nyo, nabubuksan nyo yung mga fake accounts, yung mga fake content providers na yan, di ba, na hindi naman mga insiders, tapos puro mga clickbait po, yung mga title, di ba, na para, titignan mo talaga, di ba? Pag binuksan nyo yan, lagi na pong a-appear sa inyo yan, lumalabas sa feed nyo. Tama? Tuloy-tuloy na yan, Tito, pag ganun. Kasi yung algorithm na babago yan, pag nagbukas ka ng mga parang fake news, parang more or less sunod-sunod na puro ganun. Ang ganda ng pagkakasama mo. Algorithm. What is algorithm? Wow! Thank you. Next topic po. Hindi. I-google na lang nila I-google kung anong algorithm. Siguro wala namang fake na balita tungkol sa algorithm. Pero